pipiliin nila. Panis pati si Brody at Pakito nandoon. Nang ano to, yung nakikiusap na guys, papasok naman sa I am ngayon. the priestess of primal Papakipasok light. naman sa ngayon. Ayan na. Creator of all Ayan the na, evil nakabal yung gods. chip sa red side. Akala ko nga palulusin nila yung chip kasi if kunin ng Omega, baka may nakahandang counter. If hindi kunin, baka kunin nila. But now we go back to the basics of the drafting ng current meta ngayon. Hylos, Edith, trade, probably, wala pa rin Hylos. Edith, Roger, wala rin Roger. Edith, Harit, Zas, maybe. Oh, and both of the mid laners na sikat ngayon ay bukas din, the Zushin and the Zas. Yep. So parang at this point sigurado na magkikita ang angas talaga. Alam mo na, didistract ako, sobrang ganda. Supra ka naman. Biruin mo, ang tagal lang walang ganyan sa Indonesia. Oh. Ay, sorry, hindi pala yun. Okay lang, okay lang. Moscow, Tequila. Maging proud tayo. First ever MVP skin. Tapos ang tagal nang may skin yung Pilipinas, di ba? Tagalog to, di nila maintindihan. Tama. Kaya maintindihan yun. Pero ang lakas itong Teresa ngayon eh, no? Oo, malalo, kakalaro mo lang kagabi. Pero again, knowing Blacklist International, fineflex din kasi nila to, na ginagawa nilang roam/mid, tapos kukuha sila ng Angela. But Smart Omega, they got themselves the Hayabusa and the Harit. Medyo nakakatakot to, knowing na kaya nilang ipanalo yung kanilang mga lanes. Pag yung Edith nagpunta ng XP, yung Harit, kaya niya rin yung Moskov. So it's just, very scary for Blacklist International. Itong opener nila, yung Moskov Terizla. Like, 3 months ago, this would have been good. Yeah. Pero there's a reason why Terizla has been always on the second phase, unless, Pagas EV Bread, kasi ginagawa din nilang roam. So maybe it's the same idea. Baka ilagay nila yung Terizla sa ibang role, and then Ayun na. pick up the Bane. Grabe no, parang I think Blacklist International is one of those teams na talagang mahilig lang mag-pain. Sila na lang ata yung team na gumagamit ngayon ng madalas niyan. Oo nga eh. And speaking of Blacklist International, nabanggit ni Coach Boncha na malupit pa rin si Oheb. Laning-wise, stat-wise, nandun pa rin yung potential, yung dating laro niya. Si Coach MTV Oo, pala si MTV. ang nagsabi via tiebreaker time. Kumaga, kinokomment niya pa rin yung dati niyang player dahil nga malupit naman talaga si Oheb sa laning stage. But again, going back to sa Bane pick ng Blacklist International, most of the time, I would say this is too early. Pero seeing yung tatlong heroes sa Smart Omega, it is gonna be hard for the Barangay to take down this Bane. Kasi yung Zaman Force, pwede mo lapagan ng deadly catch din yan eh. So hindi basta-basta makakadash yung Harit. Ang pinakamalaking concern mo lang is kapag nakipag-barrel lang ka sa Edith, kaya kanyang patayin. But with the Terizla kasi, you have a way of securing yung front line na hindi abot kagad yung Bane. So ang problema na talaga ni MP Taking dito is actually yung Hayabusa. Yeah, and I do think that Bane is still, mabilis pa rin naman. Kumbaga, isa siya sa mga junglers na kung alam mo kung paano laruin yung passive mo, tsaka yung timing ng skill mo, ay napakabilis mo pa rin mag-clear ng mga wave or rather mga camps sa loob ng jungle. So in terms of clear speed, as long as hindi siya magagambala, pakiramdam ko magkakaroon naman ng pera dito si MP The King. Oo, yung pusit at pating, kailangan hindi magambala. But then, this is a nice lead, and I'm thinking a Paramis ban for a OMG or a Zas ban kasi yun na lang yung mga natitirang open in the mid lane. Yeah, Promise, Zask, maybe the Angela. Just maybe the Angela. Ayun Go na. for the Promise ban. Angela is open. Medyo malungkot pag Zask binigay pa. sa Toki Clear. Zask, Angela, maybe Valen yung trade. also. Well, actually, pwede rin yung Valentina. Parang medyo madami pa rin naman palang option. Di pa na nila pwede kunin kagad yung Angela kasi baka nga kunin ng Omega yung Valentina. Kaso, ang worry mo naman dito, pag kinuha mo yung, pag di mo kinuha yung Mage, kukunin ng Smart Omega yung Valentina either way. Hindi, okay lang. Pwede mo last pick yung Angela actually. So you go for either Roam or XP here. Matilda? Wow! Grabe sa signature. I think this is also something na nalaro na nila before, yung Bane na may kasamang Matilda. Yeah. In fact, kung babalik ka pa nga talaga ng time machine ng mga 2 years ago, ginagawa na rin nila to. 2 years na nilang ginagawa tong Sila- Bane Matilda. Sila pa si Muno niyan actually. Diba? So talagang nasa dugo ng Blacklist. Nasa dugo. Integrated sa code yan Oo. ng Blacklist International to Combo to. So Smart Omega, i-reveal nila ko ng role nitong Lolita. I would say Grog is an option here, maybe an Arlot. Para at least meron silang pang match doon sa Matilda and it's also a good setup para mahuli mo yung Bane. Kasi ang kailangan mo versus Bane is yung displacement. Hindi mo kailangan ng stun actually, kailangan mo lang ng displacement kasi out of position lang yung Bane. Ayun, no? Enough na yan. So kinuha yung Arlot and then Val. All is for Oh, more. I like this. Ang hirap gumalaw. Edith Vex. Naku po. And alam mo, what's nice about this OMG lineup is the fact na kapag nawasiwa sila ng Arlot, may bubuhat sila ng Edith, tapos hindi pa sila makakagalaw kasi matiterify sila ng Vexana. Yung positioning is gonna be very key here for both sides. Angela, Val, yung lang yung nakikita kong option for Parang- Blacklist International. At this point, as you said, Midnight, parang utility talaga yung kailangan nila dito. Something na kayang magligtas sa kanila throughout the constant bursts of crowd control at pati na rin displacement sa Omega. Alam mo kung buti na lang hindi ako coach dito, minsan inisip ko, sayang, hindi na makakapag-digi. Oo nga. Digi, tingin ko Aurora. Alay mo, post for Valen. post for Matilda. Oy, nagawa na yung dati ng Diba? Echo. Super friends. Or gusto mo, gawin mo mid yung Terizla, kuha ka ng XP pa. Mincetar. Di Aurora yan. Sakto lang. Kumbaga pag lumabas yung spada, lagyan mo ng skating rink. Tama na. Tsaka ano yan, yung pating nagsiskating. Di ba? Nakakairita yun. Kasi in terms of zone control, tinapatan na lang ng side ng Blacklist International but more disengaged on their side. Tapos tutuhukin ka ng Moscow, barbecue. Kompleto na. Outing ng pamilya. Ang daming kaganapan. Pero kung titignan natin to, what will you say about this? I would say,
malakas yung late game potential ng Blacklist International. It's heavy on the group ups. Pero early game maneuvers, medyo lamang ng konti ng Smart Omega. Yep, so they need to be able to execute their games earlier on into the match because this is game number 1 between the Barangay and the Agents. Makikita na natin kung makakabawi nga ba ang Blacklist International. Huwag na nating patagalin pa. Casters, take us to the Land of Dawn. Simulan na natin ang buena manong bakbakan ng Blacklist International and Smart Omega. Sa pagsisimula ng second half ng ating regular season, kami pa rin yung mga kasama, Burrito, Chantel. Kabang-kabang ito. Excited na kung paano ba ang mag-play nitong ating dalawang teams. Again, we'll see a different flavor para dito sa ating or for Blacklist International. We have Aurora and Matilda together. And parang ano na to, na-mix na, nag-meet halfway na yung hero ni Haji. Kasi diba, ano ba siya, mid or Roma? Oo nga, no? Tsaka ano ang maganda dito na point out na rin ng ating mga panelists kanina na parte na rin to ng naging code ng Blacklist International noong mga nakaraang panahon. Di ba? And kilala naman natin ang Smart Omega na naglalabas ng kakaibang mga heroes. Pero dito ngayon sa punto, medyo standard lang. Ang maganda, ang dami na ng control dito. May Final Slash, may onward Earth Shooter, tapos andun pa yung ano pa pangalan, yung kamay. Yung Deadly Grasp. Deadly Grasp. Ang ano lang dito for Blacklist International is mabilis sila makakapag-rotate kasi yung poke per second or damage per second na napakataas sa lahat ng mga heroes na gamit nila ngayon. So parang nagbago na ulit yung meta natin. Parang mga week 1, week 2 talagang teamfight kung teamfight, umpisa pa lang ng laban. Oo. Ngayon, na-adjust na ulit the Filipino meta. Na bago na nila ulit na parang pagdating muna ulit sa turtle, pagdating ulit sa mga objective. Pero may twist na ngayon kasi since mga assassin na tayo or more on damage heroes na, alam mo na pagdating sa teamfight, diretso kung diretso. Yun nga, diretso talaga to. Tsaka may nakikita ako dito, two-word, Quantum Charge. Tatlong Quantum Charge para dito sa Blacklist International. Si Lord JM, sinalo lang yung Ubi Shadow Kill ni Andorio. So may idea sila dito, medyo may kits na nawala para dito kay Andorio. Oo, nagkapitan na muna ng gamitin ng ibang mga resources. And sinabi mo yung Quantum Charge, alam mo na agad na talagang movement speed ang gusto nila dito na side ng Blacklist International. Kaya naman sila mauna na magsisimula dito sa ating third objective. Sino kami makakakuha? Andorio biglang ng bulaga doon sa harap ng mga players ng Blacklist. Napakaliksi talaga ni Andorio. Alam mo, pagka pinahawak mo ng assassin yan, matik na may magagawa talagang mahika no, mula dito sa isang Hayabusa with a retribution na secure nila yung unang turtle na laban na yun. Pero hindi naman ganun kalaki pa. So medyo dikit para dito sa Blacklist at tahimik din ang laruan ng Blacklist International dito. No? Kasi I think kino-consider din nila yung power spike ni MP The King. No? At least 2 to 3 items para maramdaman mo yung mga buga ng, ng mga deadly catch na meron siya. Tsaka yung mga pabanda, yung mga crab low cannon niya, di ba? Oo, tsaka pa yan minsan na hindi niya makapansin pag tumama na, napakasakit pala, pero wait lang. Sa may delay, more on pokes pa rin para dito sa ating dalawang kupunan. And ang ganda dito na binanggit ko na para sa mga teams natin, para nag-aantay lang muna sila ng sabihin na nating items kasi ganun din naman para sa ating mga gold laners. And speaking of gold laners, very minimal ang kalamangan. Dito ni Joma laban kay Oheb. Yeah, i-expect mo yan eh. Naalala ko nung unang pagharap nila, hindi si Oheb yung kalaban doon ni Joe, kundi si Outplayed. No? So ngayon, masusubukan sa panibagong bakbakan ng Smart Omega at Blacklist International. Actually, oo nga, no? Iba pa yung roster nila nung panahon na yun. And I think nabanggit na rin ng ating mga community dyan na may kalamangan dito yung prediction na Smart Omega ang nakiklikan. Sila click here. Click here. Pwede kang i-like and subscribe na yung ating mga channels. Tama. Shoutout sa mga nasa YouTube. Tama. At comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo mananalo dito sa ating laban kasi sa totoo lang feeling ko yung pinakamadugong team, hindi naman unang madugong team fight natin is gonna be on the turtle na magsuspawn in 10 seconds. But so far, naghahanap lang muna ng perfect timing itong ating mga manlalaro. We have the War Axe para dito sa pusit ni MP Lucky. Well, kung ako ang Blacklist dito, no, dapat madaliin din nila itong laban na ito. At least kahit paano makakuha ng lead. Kasi nga naman, subok na yung timers ng Omega. Last week, 100%. Doon natalo na sila no, last time or nung week number 4. Pero again, ang taas pa rin ng win percentage ng Smart Omega kung pag-uusapan natin ang late game, yung mga 18-minute mark. Kaya at least makapondo sila pero nagsisimula na rin ang Smart Omega para sa ikalawang pagong ng laban nito. Oo, si Chaco nagbibigay ng eviction para dito sa side ng Omega. Final slash para kay Ryota. Napagandang ito ng guard. Lord J makukuha na, pero napakagandang pagkuha naman doon ng Omega pagdating doon sa Maya Turtle. Pero top lane, si Oheb ay bumubugak lang pala ng Torre laban sa Omega. Naubos yung plato, yung platings doon sa may bandang itaas. Pero may switch na rin. Nagagawin dito ang gold and XP from Smart Omega. Habang may swing ata, may big rotation na gagawin ang Blacklist at papabayaan na po din ng Smart Omega yung Torre na yun. Kasi nga naman may trade sila sa baba. Actually pala si Jong yung naiwan sa bottom lane na unang nag-top
Tama, di ba? Yup. Dito sila sa may bottom lane kanina, yung mga gold laners, nasa top na siya ngayon. So, ito na yung tinatawag natin na long lane. The long lane meta kapag ka Moskov na bigla ka na lang bumubulaga pag meron ng team fight. And expect natin na talagang yung deadly catch dito ay gagawin talaga from time to time ng blacklist para maging mabilis yung pag-clear ng mga minion waves. So, 1K gold lead para dito sa Omega. Okay, may kusisi na gagawin na si Chaknu ang nagsisimula, ang kapitan ng Smart Omega. Ang ganda ng ginawa ni After Arrow. Ginawa niya tinayuan lang niya doon sa, kung if ever man na may sumalubong dito sa Blacklist International. Pero ang ganda ng ginagawa ng Blacklist dito, kahit lamang ng 1.4K ang Smart Omega, alam kasi nila na hindi pa nila kaya sa ngayon. Hindi pa nila kaya makipagsabayan kasi nga naman kailangan pa ng item ni Oheb, kailangan pa rin ng item ni MP the King. Dahil nga sa continuous countdown ng Smart Omega, baka malugi sila. Oo, ginamit na yung Shadow Kill. By the way, hindi na tama yung mga Shuriken Blades. Naman kay Oheb, masira pa rin yung Tori sa may bottom lane. Pero final slash, nagkaroon na ng passive dito. Nagamit na yung passive ni Hachi, pero mapatay pa rin. Doon sa Vision and Lord JM is down as well. Double kill para dito kay Big J ng Smart Omega. Mabilisan lang ginawa ng Smart Omega doon. Ito yung sinasabi ko kanina na oras ng Smart Omega para doon sa early game. Kailangan dumikit ang Blacklist at mabilisan lang din may posibilidad na makuha. Hindi, wala na rin pala sila mga minions. So swing na lang sila dito sa ikatlong pagong ng laban na ito na malayang ibibigay muli ng Blacklist International. Para nakakabig din dito na Omega na yung play na minion wave na ginagawa ng Blacklist International kasi nakaangat ka rin yung bottom lane nila. So ganun muna ulit yung pattern kay Oheb. So pwede gawin siguro ng Omega later on is hanapin muna si Oheb dun sa may gilid. Tapos pag nagpakita na, tsaka sila gagawa ng play, tingnan natin kung paano nila kaka-counterin yun. Alam mo naman kapag meron kang kapag meron kang Moskov sa lineup mo, madalas nilalagay mo yan doon sa mga sa mga malalayong lanes. Yan. Kung titingnan natin in terms of gold laner, nangunguna pa rin si Jong dito with 5.9 na gold para dito sa Smart Omega. Hindi naman din magpapahuli diyan si Oheb. So, hindi yung maganda para sa mga gold laners natin. Kahit nagkakaroon ng konting bakbakan, konting giraan, hindi rin nagpapahuli sa isa't isa. Kaya lang ang worry ko dito, Ano yun? 3 kills na kasi, lahat ng kills napunta kay Jong. Oo nga. So medyo sabihin na natin pagdating sa items sa kalamang na rin. Siguro yun yung mga kinagandahan din para dito sa Omega na nauuna sila pagdating doon sa positioning. More on conversion naman ang kailangan dito ng Blacklist kasi in terms of gold, malapit lang din yung gold ni Oheb actually laban dito kay Jom. So more on sustainability. Siguro pa nagkaroon ng teamfight na hindi mababurst agad. So parang may nagbabadyang kakaiba dito sa may middle lane ng Blacklist International. Masisira ba ang final slash doon sa may gitna? Again, si Haji yung atras din. Lord J may mamamatay. Same with the MP the King. Ang kanilang napatumba doon, 3.8K, 8K kagad ang naging gold lead ng Smart Omega. Oo, malinis sa initiation para dito kay Ariota. So far, parang ganyan nagiging effective for them. Dahil out of 5 kills na buong Omega, ay 5 assists doon si Ryota. So nagkabilihan na rin ng ibang mga roam boots dito para sa ating game. Nakita ko nag-build si Okir. So parang yung assist, parang may assist, di ba? May gold, may extra gold din, pag 8 minutes na, ayan, mga tips. Tips and tips ng MPL. Oh, ganda yan eh. Actually, ito nga yung maganda na kapag nanonood ka ng MPL Philippines. Ang dami mo talaga nakukuha Dito ko yung natutunan eh. Talaga? Oo, kaya pala nagro-roam bits para habol din yung assist. Kaya kayo, manood na kayo ha. Oo. I-type 1 nyo nga dyan kung sino ang sumusuporta sa Smart Omega at sa Blacklist International. Pero kung sino sila gagawin ha. Narinig natin na mahiwaga ang conceal. Nagamit na rin yung Purify dito yung Oheb at hindi na pala lalimin pa dito ng Omega. Ang kinagandahan naman doon para sa kanila, nakuha na yung Purify dito ni Oheb. Oo, may mga unti-unting mga resources na nakukuha dito ang Smart Omega against Blacklist International. Now available na ang Demon Hunter Sword from Oheb. So mas masakit HP base na damage from Oheb ang ating i-expect ngayon. Unang Lord ng laban na ito ay sinisimulan na rin ng Smart Omega. Nakapal si Spurks pero ang ganda ng pagbugaw dito ni Chaknu. Pwede ba si MP the King? Meron pa siyang pating dito. Down to 30% yung buhay ng Lord. Okay, Lord JM ay hindi na mag-flicker out at mabilis na makuha dito na side ng Omega. Ginamit na rin yung Circle Eagle. Mapapa-out ngayon ang Blacklist International. Ginamit din doon yung Spirit of Destruction pero hindi itutuloy ni Oheb at hindi na aabutan pa nung time na. Bitin kasi yung Shadow if ever. Oo, no, kung humakbang lang yon doon sa may batuhan. Pero nakita naman natin na nag-try din si Oheb. Pero magandang responde para sa Smart Omega ang ating nakita doon. And Chaknu, nagpaparamdam din doon sa may mga bushes. And yung Tore ay mabilis na mapapatumba dito ng Smart Omega. 5,000 na ang kanilang kalamangan. Ngayon na makikita natin na 5K gold lead para sa Omega. For Blacklist International in terms of clearing of minion wave, kaya ba? Dahil first lord pa lang naman para dito sa ating game or baka makasira ng inhibitor turret ang Omega? Oo nga, yun yung nakakatakot doon. And dun sa 5 kills na yun, actually halos lahat sila. 100% yung team fight participation, especially yung mid and roam connection nila. Kasi isa to sa mga keys to victory na kailangan kunin ng Blacklist International. Hindi nila napipigilan yung mga setup. Ay! Pero si Ryota! Oh, nakita natin ang council na sumakto ng final slash pero Haji! makakapagay out rin sa mga nag-get. Ginamit na yung frigid pressure dito ni Haji. Mawawala na doon na passive. Makapagay din si Chaknu. Jumon kill para dito sa Omega. At
madedepensahan pa rin naman ng Blacklist yung Torre dun sa may bottom lane, pero may another minion wave na naman na magpo-flow para sa... Uy, masakit na! Masakit na! Sakit. Masakit na yung mga pasibat! Ay, nabuhay pa pero pumasok din si Lord Endong. Go na nga ata dito si Jong. Habang niligtas, hindi pa pala. Kasi si Andorio nakakuha na naman ng kill. Ang tawag natin dyan, natantusan. Natamaan din kasi ng shadow, kaya nabalikan. Dito si Lord JM nung moment na yun. So, napakagandang depensa for Blacklist, yes. But for Omega, dito may kita yung difference in terms of damage. Speaking of damage, back na naman. Yung shadow kill napatay doon si Oheb nung time na yun. So, may iniisa-isa ni Andorio. Ito yung maganda no, para sa composition ng Smart Omega. May pang-pick off sila, may AoE damage sila. Kompleto sa Ricardos talaga no, mula dito sa mga kabarangay natin. At ngayon ay nasa gitna, 4 na members lang ng Blacklist ang nakaatas para dumipensa. Hindi nila mapipigilan ng pagpasag ng gitnang torre. Pero minion wave dito ang Omega. Again, pwede ba? na gumawa ng play. Parang ina-tower lang pa ni Joe. Sumasayaw kung ending lang. Pero hindi na depensahan. Dito ng Blacklist. Ang sama mo na dito si Joe. Nakapalay na si Epi again. Sama na isa. Hadya ka na makukuha. 3 players dito ng Omega ang nakahanda. At para sa ating game number 1, Smart Omega! 12 minutes and 23 seconds. Tinapos ng Smart Omega ang laban na yon. Sobrang